Magandang araw, mga kapitbahay. Baking naman po tayo ngayon kasi alam ko medyo yung mga ibang mga viewers at saka yung mga ibang mga nanay sa bahay na gustong ipaghanda ng mga cupcakes ang kanilang mga anak sa mga birthday parties. Yung iba naman gustong ibenta. Kaya tuturuan namin kayo ng isang recipe napakadaling gawin. Ano tong recipe na to? Red velvet cupcake. Usong-uso at kinalolokohan ng marami ngayon. Napakasarap. Bakit red velvet ang tawag dito? Kasi dinagdagan ng food color yung light na kulay na brownish na reddish brown ng cocoa powder na originaling ginamit dyan. So yung cocoa powder na ilalagay natin dito o yung lasa ng tsokolate, suabe, hindi masyadong pronounced ang lasa. So lalagyan ngayon ng kulay na pula para maging red velvet cupcake. So actually, it is not a chocolate cupcake. But there is a hint of chocolate in Yes. it. Very interesting. Okay. Huwag na natin patagalin. Teka, Ethel, ide-decorate pa ito mamaya, kaya huwag kayong aalis. So, huwag na natin patagalin. Mga kapitbahay natin from Pampanga, Bataan, Bulacan, and Tarlac, we will be back. Okay, ang recipe natin ngayon baking na naman po. Gagawa kami ng red velvet cupcakes, tapos ipapakita ni Enka kung paano i-decorate. Usong-uso ngayon ng mga cupcakes, kaya manood kayo, huwag kayong aalis. Ang ingredients natin para sa ating red velvet cupcakes, 1 1/4 cups cake flour, 2 teaspoons cocoa powder, 1 1/2 teaspoons baking powder, 1/2 teaspoon salt, tapos 3/4 cup sugar, 1 egg, 1/2 cup milk, 1/2 cup vegetable oil, 1/2 teaspoon vanilla extract, and 1/16 teaspoon red food color, yung powder. Kasi pagka yung paste or ano, minsan may aftertaste. So, mas maganda ginagamit yung powder. Okay, so So, mamaya na lang natin sasabihin yung ingredients dun sa frosting, ano? Oo, mamaya Sige, na yun. gawin mo na muna. Gawin yung muna cake. natin. So again, masking technique. Sift together dry ingredients. Pag sinabing dry ingredients, lahat ng hindi Except yung basa. except yung sugar. Yung sugar i-dissolve natin doon sa milk para mas smooth yung mixture, pati yung food color. Mas maganda i-dissolve natin siya sa milk. So, cocoa powder, importante itong ma-sift. Madalas nagbubuo yan. Baking powder. Yung salt, pwede, pero mas maganda i-add yung last sa dry ingredients dahil yung mga buo niya minsan naiiwan. So, nag-iiba yung timpla. Madali naman siya malusaw. O yan, may buo na. Ayun na, naiwan na yung salt. Tukugin na lang. Pwede mong isip ulit dito. Para mas ano siya. Haluin ko. Salim na lang. So, kailangan lang blended mabuti. So, hindi ito chocolate cake. It's a red velvet cupcake. Kaya, kailangan umiibabaw ang pula kaysa dun sa brown na Hint cocoa lang yung powder. lasa nung cocoa powder. Yung pagka-chocolate niya. Parang meron lang tama hint. mo lang malalasahan. Tapos, okay, blend together yung liquid naman. So, muffin technique. Milk. Yung whole egg natin. Tapos, di-dissolve natin dyan yung sugar. At yung ating food color. Diba, dinadagdagan pa yung food color, nasa inyo na. Maganda Ito yung yung- color natin. Matindi ang kulay niyan eh. Yung vanilla. Hindi ko muna add yung oil. I-dissolve ko muna yung food color at saka yung sugar. Mas madali.
yung recipe niyan matagal na, kaso biglang bumalik, nauso ulit. Ganyan lang naman po yung mga recipe eh. Parang damit, uso-uso. Mamaya biglang lalabas na naman, tapos biglang makakalimutan na naman, tapos bigla na naman may gagawa, biglang sisikat na naman. Ganyan lang yan. Traditionally to natural cocoa powder, mas red daw. Tapos may baking soda dahil natural yung cocoa powder. Tapos buttermilk yung gamit. At dahil lang yun sa pH ng mixture. Yung buttermilk, wala dito noon. Di ba? Pwede kang gumawa, suka lang at saka Pero fresh milk. para hindi na gumamit, mangailangan ng buttermilk at saka ng baking soda, ang ginamit na lang namin is alkalize na yung ating cocoa powder. Total yung ating mga food color naman ngayon, kaya na yan. Pag bumibili pH, kayo ng cocoa powder, makikita stable. nyo naman po alkalize. So, yung sinasabi namin ngayon. nandun Darker lang sa yun, label. kaya lang nasa paglagay nyo naman ng food color. Diba yan? Add na natin ngayon yung oil. So, magtataka kayo dito. Ibang klase yung red velvet natin. Walang buttermilk, walang vinegar, walang baking soda. Yan. Tapos yung ating dry ingredients na blended. So, pwedeng wire whisk, pwedeng mixer. Ang importante lang, huwag ma-overmix. May wire whisk. Mixer ko na. Malit lang nakuha ko. Wait. Okay. I-wire whisk natin para siguradong walang lakas. Ito, pagka yung ibang muffins kailangan, mas maganda yung may buo-buo pa, no? Pero ito okay lang. Marami siyang oil. Marami ang oil. Kaya Kaya lang mag-smooth. tayo, ang pandan cake kulay verde. Sila, red naman yung Kaya siya red cupcake velvet nila. dahil sa Wala. red food color. Kaya iba ngayon, meron na. Magawa kulay blue, kulay black. Ay, yung black medyo, no? Black na velvet. Black velvet, dark na cocoa powder na yun. Okay? Ang lalagyan mo ng food color. Pag na-mix na, mga 12 na 2-ounce cupcake siya. Hindi mo kailangan ng mixer. Hindi. Oh, okay. Akin method lang. Nakahanda pa ako sa mixer na ito. Kala ko gagamitin. So, i-pour lang natin. Measuring Ito, cup. anong kailangan mo? Measuring cup. Oh, ito na lang. Hindi. Yung pang-scoop ka na. Pang scoop. So, measuring spoon. Cup. Measuring cup. Oh, tama. Anong size? Mga 1/4. 1/4 o 1/3? 1/4. 2 tablespoon lang yun eh. Here, 1/4. Hindi naman puno itong 1/4 na. So, mga 3/4 nung cup, nung mold. Ayan, ang paper cup yan. 3/4 full. Mas maganda kung pitchil yung lalagyan. Focus nyo. Or measuring cup. Ano sa'yo? Dito mo na lang ilagay. Hindi, ayaw. Kulang yan eh. Hindi na, tama na. Ano na yan? So, napakadaling gawin yan. Basta may oven kayo, magagawa nyo. Hindi kayo kailangan expert sa baking bago nyo magawa ito. So, you can use a scraper now. May scraper ka dyan. Kunti na lang yan, mag-scraper ka na lang. Hindi yung parang maliliit. Okay lang yan. 2 ounces. Hindi, magbabago yung kapatid. 2 ounces. So, yung oven mo, anong temperature? 350 rin. 350. So, moderate, standard. Parang yun ang madalas ginagamit. Pagpantay-pantayin lang natin. Pag na-bake ba yan, ganyan din ang kulay? Mas red pa. Mas red pa. No? Tingnan natin mamaya. So, break muna tayo. At tingnan natin mamaya pagkatapos na i-bake ito kung talagang mapula pa rin siya.
Habang nasa oven po yung ating red velvet cupcakes, gagawin naman ngayon ni Engkar yung buttercream frosting. Ano yung ingredients ng buttercream frosting mo? Ingredients ng buttercream frosting natin, 1/2 cup margarine or butter, Medyo malambot siya, no? 1/2 cup shortening, 2 tablespoons ng milk. Ito, depende sa ano, no? Pa-add kayo hanggang spreadable yung consistency, tsaka smooth. Tapos, 4 cups ng powdered sugar. And 1 to 2 teaspoons ng clear vanilla. Pwedeng kahit hindi clear, pero mas maganda syempre kung kukulayan natin. Mas maganda yung clear na yung vanilla, malinis yung kulay, hindi brownish yung ating icing. So, cream muna natin yung shortening and butter. Traditionally, ang frosting ng red velvet is, may tawag sila dun roux buttercream or yung mas kilala ngayon, yung cream cheese frosting. Kaya lang kung i-decorate natin, medyo hindi ganun kasi stable ang cream cheese frosting unless dagdagan din natin siya ng maraming sugar. Tatamis naman. Oo, natatakpan lang yung lasa ng cream cheese. So, buttercream na lang. Pero pwede nyo substitute ng cream cheese yung butter at shortening dito. Okay, so cream muna natin yan. Pag sinabing cream po, paghahaluin yan hanggang sa fluffy ang consistency ng icing. Kaya, kailangan medyo malambot na yung butter na gagamitin, nasa room temp. Pero hindi yung nalulusaw, ha? O, yun na yun. Yan, no? Para lang, mas madaling i-mix yung powdered sugar. Ngayon, dahil ang gamit natin is hand mixer, hindi natin pwedeng biglain yung pag-add ng ating powdered sugar. Yung Kung stand mixer ang gagamitin natin, pwedeng minsanan lang yan. At kung ayaw mo magpulbos ka ng powdered sugar, kailangan idikit mo muna yung powdered sugar dun sa butter bago mo i-on yung mixer mo. Pero magiging sweet ka, no? Di bali na, lalanggamin naman ako eh. Ayan na, lumilipad na. Idikit mo pa ng konti, Engkar. Kasi ang powdered sugar po, hindi naman siya purong asukal. May kahalo siyang cornstarch, kaya very light. So, akala mo, dami-dami niyang tingnan, ano? Hindi naman lahat asukal yun eh. Pero maliit lang yung percentage ng Maliit lang ang percentage ng cornstarch. kaya lang siya marami kasi mapinong mo. Mapinong-mapinong. Kagrind. Dikit-dikit na naman yan. Medyo magiging stiff na siya ngayon. Kung mapapansin ninyo, yung mixer nyo yan, medyo mahirapang umikot. Tapos, that's the time na i-add na natin yung ating milk. At yung sabi ni Engkar kanina, yung consistency depende sa, yung dami ng milk na ilalagay, depende sa consistency ng icing na gusto mo. Okay. Parang yan, ang stiff ng ating Kailangan mo na ngayon ng milk talaga. add natin yung Kalahati muna, para sigurado. So, makokontrol nyo ngayon yung tamang firmness ng icing na gusto nyo. Kasi, para may pag-decorate nyo ng gusto, kailangan yung icing ninyo maganda ang consistency. So, I think inubos na nyo yung Engkar lahat. Okay na siya. flavoring na lang. Yung gusto nyo yung chocolate buttercream, dagdagan nyo lang ng cocoa powder to taste. Ito, vanilla na. 1 teaspoon. 1 to 2 teaspoons. So, white, kaya clear vanilla. Para hindi masira yung kulay ng ice cream.
edible na yung ating icing. Pero kailangan palalamigin muna natin yung mga cupcake natin yan. So, break muna po tayo. Nagkulay na po sa Encar ng black, violet, pink, yellow, at saka red. Ngayon, kulay green ang ginagawa mo. So, we will show you simple method or technique in cake decorating para makakapagbenta na kayo ng cupcake pagkatapos nyo napanood ito. Kaya huwag kayo nga alis. Marami kayong matututuan sa amin. Kailangan pag gumawa ka ng cake, hindi lang siya masarap yung cake, pati yung icing dapat maganda at saka masarap. Masarap yung icing, magandang tingnan. So, we're adding a little red para magmukha siyang natural na berde, hindi yung berdeng, yung parang dahon talaga. Huwag lang so sobra, magiging brown. Tone down yung ating. So, ito na po yung mga red velvet cupcake. Hindi, lalagay ko dito. Tapos dito ka kukuha. So, ito. Gawin muna natin yung pinaka-basic. Pag buttercream yung frosting, gumagamit na lang akong parchment paper. Para hindi na nagugasan. Disposable yan eh. Kasi pag buttercream icing at pinahugasan mo, reusable. antika yan. Mahirap lang hugasan. So, gawin muna tayong white na frosting. Gagawin. Nakaabot yung paper. Ito yung pinaka madalas din itong gamitin. Yung design. Ito yung rosette or swirl naman. Start sa center. Tip 1M ito, no? Yung malaki. Gilid, balik sa Madalas gamitin yan. Ngayon, pwede niyong gawin. lagyan. Ito, tawag ito. Cupcake holders. May mga patterns yun sa internet. I-adjust nyo lang sa size na gusto nyo. Sa ng cupcake. Kasi usually sa internet, pang malalaking cupcake yun. Ito, in-adjust ko para sa 2 ounce. Kailangan mo ng sifter? Pwede yung kahit ano yun. Yung maliit lang na sifter, ano? Ngayon lang pang halo. Yung stirrer na. Ang size, so ayan. Na isa. Gilid. Madalas din itong ginagamit. Dapat pag tinay siya sa top, para siyang rose na full rose. Full bloom. Tapos, pwede nyo rin yung lagyan ng Printed. Kahit hindi kayo marunong gumawa ng mga gum paste. Fondant. pwede na yan. Ngayon naman, kung meron Pang bata, gagawa ng halo. Lagyan muna natin ng base. Ingatan nyo lang yung crumbs dito. Pag nag-icing, ang isang iniingatan ng cake decorator, yung paglabas ng crumbs ng cake. Kasi hindi siya dapat mahalo dun sa icing at hindi siya dapat lumabas. Sabi ko nga sa mga nag-aaral nito, skill ito ah. Hindi ito nakukuha ito ng overnight marunong ka na.
You really have to practice. So, tapos gamitan natin ng Lagyan natin ng pang baby yan. So, yun sa pinaka body ng buti. So, yellow. Huwag niyo kakalimutan to since yun. Diba nagde-decorate, lumalabas yung icing doon, lumalabas yung icing. Press. isa muna, no? Steady lang, low. Tapos, lagyan nyo. Tapos, ilog na naman. Para siyang na papansin siya. Kailangan pares. Tapos lagyan natin ng cream para makita ibang kulay nito. So tip 3 or 4. Paikot. Tapos, lagyan natin ng sintas. So, tapos yung ating cupcake holder, kailangan terno rin. Pambata rin. Okay. Pambata, kailangan medyo may kulay. Ngayon, gawa naman tayo. Ito, ano rin to. Dalas din. Magamit din ito. Madala. Pag mga cupcakes, madala sa mga kids party. Kaya natin sa red. Pagka kasi yung face color na ginamit natin sa red, bago mag-red, nag-break na yung ating icing. Maraming kailangan ilagay. I-shape nyo siya kung paano nyo gusto shape nyo. Monster. Bilog yung cupcake, pero hindi natin susundan yung bilog. Tapos yung mata, syempre black. Lagyan natin ng black. Dahil sa sugar. Dadat lang natin. Kahit wala ng tip, kung bilog lang naman. So, dadat natin. Gusto nyo nakasmile? Yan. Kailangan mahilig kang maglaro pag gumagawa ka ng mga ganyan. Mas pwede ka. Kung di kayo marunong talaga. Ito, nag-print lang ako. Isang dog, isang yan. Tapos isak lang natin. Isang dog, isang ano raw? Bulaklak. Yung bulaklak. I-pipe. Tapos, saka nyo i-pipe. Yung diba? Dali nga pala. Nasaan yun akong 5%?
Tapos lagyan yung yellow sa center. Medyo grayish yung green natin. Good. Ang dami ng yellow niya. Okay. Level. So we have 6 cupcakes. Ito pala pang bata. Ito mape-personalize nyo pa eh. So, pwede nyo print yung pangalan nung nagbe-birthday, yung picture nung nagbe-birthday. Okay? So, we hope you learn something. At sa susunod pa pong episode, abangan nyo ang aming mga show. So today, natuto po tayong gumawa ng red velvet cupcakes na decorated pa, no? Isa ito sa mga, Uso ngayon yan, Ethel. yes, negosyo, panregalo. Cute na cute, no? At ang masarap pa. So, okay na okay to. Ngayon, sa mga children's party, mabiling-mabiling mga ganyan. Yes, for giveaways, ano? Maski teenager, kayang gawin na yan. Hindi naman kailangan decorator ka na ng matagal na panahon para magawa mo yan. Even a beginner can do that. Yes, konting practice lang. Kunting practice lang. So, mga kapitbahay, sana nagustuhan ninyo ang ating episode for today. So, mga kapitbahay from Bulacan, Bataan, Pampanga, and Tarlac, kung meron kayong questions, comments, or suggestions, join our Facebook page. That's www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. That's MRSGALANGSKITCHEN. Hanggang sa susunod po, maraming salamat!